Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to all of you. Kumusta na po ang inyong mga buhay? Kayo o tayong lahat ay pinagpala dahil bumangon tayo sa napakagandang umagang ito upang muli tayo magkasama-sama sa diwa ng panalangin, sa diwa ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, sa diwa ng mga awit na ating aawitin. At ang pinakamahalaga sa pagbangon natin sa umagang ito, dala-dala natin ang ating pagpuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na walang sawang nagbibigay sa atin ng napakaraming biyaya. At sa panimula ng ating dalanginan, mga kapatid, inaanyayahan ko po namin kayo na umawit tayo ng mga awit tungkol sa pagpuri at kilala natin sa dakilang buhay na Diyos na dumating sa buhay natin. My hope is built. Kung meron kayong mga himnaryo, makisama po kayo sa amin sa aming mga awiting ito. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag, higit sa larawang lahat. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Maging alon mang masasal at bagyo'y di maibuwal, ang pag-asa sa biyayang aking pinanghahawakan. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Ang pangakong sinalita at sa dugong masagana ni Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Siya kung di ko'y dumatal, ako nawa ay maratnang may damit ng kabanalan na handa sa hukuman. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Papuri at pagsamba ang aming ibinabalik sa inyo, dakila naming Panginoong Diyos. Muli mo kaming dinala sa bahay dalanginang ito, upang muli naming dalhin ang inyong mga salita sa bawat isa na nasa aming mga puso. Ibinabalik namin sa inyo, O Diyos, dahil itong nagbigay sa amin ng katwiran at kabanalan at daan tungo sa kaligtasan ng aming mga buhay. Pagpalain mo kami sa napakagandang umagang ito para magpanimula kami ng aming mga gawain para dalhin namin sa inyo ang mga pangangailangan ng bayan at sa aming mga personal na buhay. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo sa napakagandang umagang ito? Bawat isa sa atin ay gumising, bumangon tayo sa napakagandang umagang ito. Kami dito sa St. Paul United Methodist Church ay bumangon kami ng napakaaga upang muli kaming makipagniig sa inyo at sa ating Panginoong Diyos sa diwa ng ating mga panalanginan. Para ang mga panalangin ito ang siyang dadalhin natin sa ating Panginoong Diyos sa mga bagay na pangangailangan natin sa gitna man ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bayan natin. Kaya nga mga kapatid, hayaan nyo na bumasa ako ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na hango dito sa discipline natin. Today is May 24, I think 24.
Saturday, ang hango ng ating disiplina na sinusunod natin every morning ay mula sa sulat ng mga apostol sa mga gawa sa kabanatang 1 o kabanatang 1 sa talatang 6 hanggang sa 14. At kung inyong mapapansin, 2 araw ito na bibigyan natin diin ang emphasis nitong mga talatang ito sapagkat ito'y napakagandang talata para magbigay sa atin ng daan, ng mga palatuntunan sa patuloy na pagkilala natin ng pinakamagandang bagay na dapat nating dalhin sa patuloy na paglalakbay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hilingin natin ang Kanyang banal na Espiritu, katulad ng Kanyang pag-akyat sa langit, tinagubilinan tayo na tayong lahat ay hold on to our faith habang tayo naghihintay sa pagbabalik at pagdating ng ating Panginoong Diyos. Bumasa lamang ako ng isang text. Maiksi lamang ito in verse 14 kasi yung whole text ay binasa na ni Pastor Abner kahapon, na yun naman ang naging basihan niya sa napakagandang devotion natin kahapon, na yun yung naging basihan ng ating prayer covenant. Ngayon naman ay babasahin ko sa huli, in 14. Ganito ang winika ng ating Panginoong Diyos. Lagi silang nagsama-sama sa panalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Idaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagkarinig natin sa Kanyang mga salita. Tayo sumandaling manalangin. Patuloy na kinikilala namin ang iyong dakilang kapangyarihan sa napakagandang umaga mula sa aming pagbangon hanggang sa pagbasa namin ng inyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga salitang ito ang siyang magiging palatuntunan ng aming mga dalangin para dalhin namin sa inyo ang kalagayan ng aming bayan at personal na kalagayan ng bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang manahan sa amin para bawat isa sa amin ay magbigay diin ang kahalagahan nito para sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Patuloy na sumainyo ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Managana ang iyong mga sambahayan, managana ang iyong mga hanapbuhay, dahil alam ko ang bawat isa sa inyo ay merong kaparaanan kung paano tayo mabuhay, na merong kaluguran, hindi lamang sa ating mga personal na buhay, kundi kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Napakahirap ang maghintay na mawawala na ang lockdown. Kanina lamang bago kami magpanimula ng ating dalanginan ito ay pinag-uusapan namin, sabi ni Aaron, next week daw merong 5 days. Merong 5 days muling lockdown ng buong Tondo. And then sabi rin ni Kuya Fred sa akin, habang kami nag-uusap, magla-lockdown ulit ang Tondo ng 5 days, di ba? 5 days. It's hard to wait a thing na magiging open na ang bayan natin. Napakahirap maghintay. Alam niyo itong mga talatang ito, itong mga binasa, nagpasimula pa kahapon. If you look on the first verses in chapter 1, tingnan muna natin yung background nito. Ito ay sulat ng mga apostol para kay Teofilo. At tinagubilinan si Teofilo kung ano yung dapat nilang gawin sapagkat pansamantalang mawawala si Kristo sa kanilang mga piling. In personal, in physical condition, mawawala. At maraming mga tagubilin ang ibinigay ng mga apostoles. Yung sumulat ng gawang ito para kay Teofilo. Ang dami, pero isa sa mga tagubilin na ibinigay nila kay Teofilo is that habang sila'y naghihintay, gumawa sila ng iba't ibang mga kaparaanan para yung mawawala sa kanila, hihintayin nila na merong isang kaluguran ang pagbabalik ng isang hari para sa kanilang mga buhay. Kaya nga bahagi sa kanilang pagtatagubilin nan. If you go in our text kanina, habang nag-uusap yung mga disipulo in verse 6, tinanong nila si Jesus. May mga tanong ang mga disipulo at ito yung mga tanong ng mga disipulo. Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Ang tanong ng mga disipulo, kasi alam na nilang mawawala nagpaalam na si Jesus sa kanilang mga piling. At ang tanong na ito, itatatag ba muli ninyo ang iyong kaharian? Pero napakaganda yung tugon ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang kaharian na pinakamagandang bagay na nasa iyo? Di ba ang kaharian ay yung nasa puso mo si Kristo? Ang kaharian ay yung gumagawa ka ng mga bagay na kabutihan para yung nawala sa iyong piling. Habang hinihintay mo, may establish ang kaharian na nais ng ating Panginoong Diyos habang nawala si Kristo sa kanilang mga piling. Waiting
Ang hirap maghintay. Mga kapatid, tayong lahat. Kailan matatapos itong lockdown ng bayan natin? Kailan mawawala ang pandemic? Kailan mawawala yung mga bagay na unfamiliar sa buhay natin? Sabi nga, isa sa mga mensahe ni Pastor Noel noong nakaraan na alala ko, normal, going to semi-normal, normal. Kailan babalik yung normal sa buhay natin? Bumalik nga yung mga mall. Pero yung pagbabalik ng mga mall ngayon, kung pupunta kayo sa mga mall, it's becoming normal. Kung ano yung dati, yun pa rin ang ginagawa ng mga mall. Yun pa rin ang ginagawa ng mga mall. Kaya nga, walang katapusan ng pandemic na ito. Sapagkat hindi natin ginagawa yung mga bagay na assignment na pinagagawa sa atin ng ating pamahalaan para mawala pansamantala ang mga pandemic na ito. Kaya itong text na ito, it's a point to wait in the conditions wherein samantalang wala ang ating Panginoong Diyos, makagawa tayo ng paraan. At alam niyo, napakaganda rito, yung sulat na ito, no? There is the Holy Spirit. Kahapon, nakita niyo yung mensahe, napakaganda yung mensahe ni Pastor Abner. Kahapon, he focused on the Holy Spirit. He focused on the Holy Spirit because Holy Spirit is the one to encourage us. Holy Spirit is the one to guide us. Holy Spirit is the one to give us wisdom so that we will continue and to become a light and salt of this community because the Holy Spirit will become our wisdom para may pahayag natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, meron lamang 4 dito, maiksi lamang ito. First, habang tayo naghihintay, habang we are in waiting conditions, the disciples or the community of believers gathered in prayer. Yung aking binasa kanina. Habang sila'y naghihintay, they are gathered as a community of believers in prayer. Ano nga ba ang magagawa ng panalangin? Mga kapatid, kung hindi tayo manalangin sa bigat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi natin malalampasan ang mga pagsubok na ito. Kaya nga, tinagubilinan ng mga apostoles, si Teofilo, na magpatuloy na manalangin. Magmanalangin sila sapagkat ang panalangin, ano nga ba ang dulot ng panalangin? Ang panalangin, ang dulot nito is that so that the kingdom of God within you will be harnessed and continued because you continue to pray to the Lord Jesus Christ habang we are in waiting. Pangalawa, in this lesson is that we too are meant to live in the community. We too are meant to live in the community. Tayong lahat ay nabubuhay sa komunidad na ito. Bakit tayo nabubuhay sa komunidad nito? Anong purpose ng ating Panginoong Diyos? Kung bakit tayo nabubuhay ang komunidad na ito? Anong purpose ng mga disipulo nung umakyat si Kristo sa langit? Anong purpose ng mga disipulo? So that they meant together in the community, to live in the community, to shower and to give the wisdom, to give all the necessary things para yung ipinagtagubilin ni Kristo sa kanilang mga buhay ay makakarating sa bawat isa sapagkat bahagi sila ng komunidad. Dahil bahagi tayo ng komunidad, meron tayong layunin, meron tayong tungkulin. Huwag tayong magulumihanan sa gitna man ng kawalan ng buhay sapagkat nandiyan lagi si Kristo. Huwag tayong magulumihanan na katulad ng pagkawalan ni Kristo noong mga panahon na umakyat sa langit at dumating ang Pentecostes. Dumating ang Holy Spirit, sapagkat ang paniniwala ko na wala man si Kristo, naiwan ang banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin, magiging kaagapay natin, samantalang nabubuhay tayo sa komunidad na ito. Pangatlo na nais kong dalhin sa inyo is this, mga kapatid, prayer is the closest things to actions. For in prayer, we join the most powerful, loving force in this world. No other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sa mga panahon na katulad nito, bakit binigyan ng emphasis in verse 14 ng mga apostoles, ng ating Panginoong Diyos, na napakahalaga na ang kanilang mga gathering ay hindi nila wawalain ang panalangin. Sapagkat samantalang wala si Kristo sa kanilang mga piling, wala namang ibang makagagawa ng lahat ng mga bagay kundi ang panalangin para ang banal na Espiritu ay darating sa kanilang mga buhay. Alalahanin ninyo ito, mga kapatid, ng pinakamagandang sangkap ng bawat isa sa atin ay yung patuloy nating iugnay ang ating sarili sa Diyos. Huwag nating wawalain ang ating komunikasyon sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang panalangin ang siyang makapagbibigay at makapagdudulot sa atin ng patuloy na tibay at lakas sa gitnang samantalang hindi natin kapiling
ang ating Panginoong Diyos sa piling natin personal. Pero nandyan ang banal na Espiritu. Anong magagawa ng banal na Espiritu? Katulad ng mga mensahe na narinig natin kahapon, napakaraming bagay ang maidudulot ng banal na Espiritu, sapagkat ito yung ikatlong persona ng ating Panginoong Diyos. Remember that the Lord in heaven, hindi na natin makakapiling. Ang ating Panginoong Jesucristo, wala personal na relasyon niya sa atin para makapiling natin personal ang ating Panginoong Jesucristo. Pero merong banal na Espiritu na siya magbibigay sa atin ng patuloy na lakas at tibay, samantalang dumadaan tayo sa proseso ng mga suliranin at problema sa buhay, magagawa nating magtagumpay dahil sa dulot ng banal na Espiritu. Pero manalangin tayo. Panghuli, mga kapatid, is this: when we are truly together in prayer, the divine Lord connect His love to all of us. Okay? Ulitin ko po yon. Kapag tayo ay sama-sama sa panalangin, ang makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay laging may ugnayan sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung hamon namin po sa inyong lahat. Kami dito sa St. Paul, kaya hindi nawawala ang panalangin. Sapagkat ang paniniwala namin, dito namin mararamdaman ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Dito natin mararamdaman ang pag-ibig na Diyos. Dito natin mararamdaman ang connection natin to the divine. Without this prayer, hindi tayo mapapalakas. At kapag wala itong panalangin na ito, hindi natin mararamdaman ang tunay na kahulugan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Patuloy na inaanyayahan po namin kayo sa diwa ng panalangin at panalangin natin ang lahat ng ating mga kapatid na ngayon ay naghihirap, yung mga kapatid natin na naghihintay na kailan kaya matapos itong lockdown na ito. Pero ang paniniwala ko, samantalang habang tayo naghihintay, nandyan ang ating Panginoong Diyos, nandyan ang kanyang banal na Espiritu na siya magbibigay sa atin ng lakas para tayo patuloy na maglakbay kapiling ang ating Panginoon sa langit. Tayong lahat ay manalangin. Papuri at pagdakila ang aming ipinapabot namin sa inyo, dakila naming Panginoong Diyos. Kay buti ang iyong pag-ibig. Napakadakila ang inyong Ama na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para dumating sa amin at maramdaman namin. Ngunit ang nakita namin na Diyos ay hindi nagtatapos sa katauhan ni Kristo, kundi merong banal na Espiritu na dumating sa amin. Samantalang hindi namin kapiling ang person to person o personal sa piling ng aming Panginoong Jesucristo. Pero mararamdaman naman namin si Kristo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya nga, dakila Diyos, sa pagtatapos ng aming dalanginan at sa mga prayer devotion namin na katulad nito, Panginoon, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin at dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan sapagkat hindi ka nawala sa aming mga piling. Ikaw ang gumagawa ng paraan para maabot mo kami. Ikaw ang gumagawa ng paraan para maibigay mo sa amin ang aming mga pangangailangan sapagkat tunay na ang kapangyarihan mo ay kapangyarihan ng pag-ibig, kapangyarihan ng pagkakaloob ng mga pangangailangan namin. Kaya pinapupurihan ka namin, dinadakila ka namin, ikaw ang laman ng puso namin, Panginoon. Kailanman na hindi nagbabago ang aming pananaw sa Diyos na aming kinikilala. Nagbabago man ang panahon, nagbabago man kami, ngunit para sa amin, iisa lamang ang aming Diyos. Walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pagkilala namin sa iyong dakilang kapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Diyos na aming Ama na ngayon ay aming pinasasalamatan ng mga biyaya mo sa amin, kalusugan, kalakasan, at patuloy na provision na binibigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po at patuloy kang naririyan sa amin, hindi mo kami pinababayaan, iniiwanan man. Kaya, Panginoon Diyos, alam mo po ang aming kalagayan at nawa, Panginoon, ay tunghayan mo po ang aming mga kapatid, lalo na po yung mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Yes. Na amin silang inaalala at sinasama sa panalangin, lalo na po, Panginoon, sa lugar ng Samar, na tunay, Panginoon, na sirang-sira ang kanilang mga
kabuhayan. Panginoon, tulungan mo po sila, yung kanilang bahay at pinagkukunan ng trabaho, Panginoon, ay talagang nasalanta po sila ng bagyo. Kaya Panginoon Diyos, dalangin ko po na huwag silang mawala ng pag-asa dahil kitang-kita mo na ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Alam ko po na gumagamit ka ng mga tao para sila ay maabutan ng mga tulong, para sila ay makakain, patnubayan mo po silang lahat na mga probinsya na hindi lang Samar, Panginoon, na naapektuhan ng bagyong ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at huwag mo po silang pababayaan. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. At nawa ay umasa sila na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magpapabaya. May iiwanan man sila sa ganitong sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, itong aking panalangin para sa mga tao pong ito. In Jesus' name. Amen. Pinagpapala ka namin, Panginoon, sa umagang ito at tinataas po namin sa inyo, O Diyos, ang inyong iglesia sa dakong ito, Panginoon, na sa loob ng mahabang panahon ay inyong inilagay po rito, O Diyos. At sa loob ng mga panahong iyon, Panginoon, ay may mga tao, may mga pamilya na naging bahagi hanggang ngayon ng paglilingkod, naging bahagi ng pananampalataya ng mga anak mo sa pamamagitan ng iglesyang ito. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang St. Paul UMC family, O God. Pagpalain niyo po sila, katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan, ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Gayun din po yung mga ministry, Panginoon, ng inyong iglesia upang patuloy na maabot, madala ang mga tao sa inyong kaharian sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po na sa iba't ibang kaparaanan ay nais po namin, Panginoon, patuloy na maturuan, maaralan, Panginoon, at maging sa ganitong online, sama-sama po kami bilang pamilya, Panginoon, na lumalapit, dumudulog sa inyo, Panginoon. Salamat po kung paanong ikaw ay nangungusap at nagtuturo sa amin. Ginagamit mo itong kaparaan ng ito, Panginoon, upang patuloy na maging malakas at matatag ang aming pananampalataya. Pagpalain mo pa po, Panginoon, ang mga naaabot po ng tinig na ito, ng mensaheng ito, mga naaabot, Panginoon, ng panalangin na ito, O Diyos, sa kanilang mga tahanan. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po, Diyos, aming Ama, na mapakinggan namin ang mabuting balita na inahayag ng aming minamahal na Pastor, Reverend Lani Jacinto. Tinuruan mo kami kung paano kami manalangin at sama-samang ipanalangin, lalo po ang iyong iglesia. Yes. Nawa, Panginoon, dinggin mo po kami sa aming mga panalangin at Yes. nais po namin, O Diyos, na maging effective kami sa aming ministry at sa pamagitan ng online ministry, O Diyos, na ginagawa po namin. Marami kaming mahikayat na mga tao na manampalataya sa iyo. Panginoon, ginagawa po namin, mas basa niyo po ito. Yes. Ginagawa po namin mula Monday to Saturday. Yes. Nanalangin po kami, nakikinig kami ng iyong banal na salita. Yes. Upang ang mga tao, hindi lang sa aming kapaligiran, kundi sa buong mundo, Yes. na makapanood sa online ministry, online prayer covenant na ito, O Diyos, ay mahikayat namin sila na sa iyo maging tapat, sa iyo ay umaasa, Yes. lalo po sa panahon ito, O Diyos. Panginoon, mahabag po kayo sa aming bansa. Yes. Maawa po kayo sa aming mga kababayan, lalo po ang aming mga membro ng simbahan Yes. ito. Alisin na po ninyo ang salot sa aming bansa, Lord. Yes. At hayaan niyo po na magkaroon ng economic recovery. Panginoon, paalisin na po ninyo Yes. ang COVID-19 sa aming bansa. Ganyan po sa ibang bansa, O Lord. Yes, Lord. Panginoon, mahabag po kayo. Yes, Lord. Lord, tulungan niyo po ang aming bayan, Lord. Yes, Lord. At kami ay napiktuhan dito, Lord. Yes. Ang ministry ng iyong iglesia, the United Methodist Church. Yes, Lord.
Lord, hayaan niyo po na maghimala po kayo. At gamitin niyo po ang mga magagawang ito Yes, Lord. upang maraming maging alagad mo, O Diyos. Yes, Lord. Salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin.